Alam nyo bang may paparating na airdrop mula sa Midnight, ang privacy-focused sidechain ni Cardano? Sa isang recent AMA session or Ask Me Anything na session ni Ginoong Charles Hoskinson, siya po ang founder ng Cardano. Ibinahagi niya ang mga detalye tungkol sa eligibility ng Midnight airdrop. Pero paano mo malalaman kung pasok ka? At ano nga ba ang importansya ng airdrop na ito sa Cardano ecosystem? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po, si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang Cardano founder. Yan, ano ang Midnight at bakit po ito mahalaga? Ang Midnight ay isang sidechain sa ilalim po ng Cardano ecosystem. At ito po ay nakatuon sa privacy at regulatory compliance. Gamit po ang cutting-edge na ZK Snark technology, layunin nitong panatilihing secure at confidential ang mga transactions. Bukod dito, ang Midnight ay may dalawang token. Ito po yung tinatawag na Night, kung saan ay ginagamit para sa governance at staking. At maliban po sa Night ay ang token naman na tinatawag po na Dust. Ito naman po ang pangunahing gagamitin bilang currency sa transaction sa Midnight blockchain. Ayan. Ang project ay hindi lamang po tungkol sa technology, kundi pati na rin sa pagbibigay halaga sa mga holders ni ADA or Cardano sa pamamagitan po ng paparating na Dust token airdrop. Kaya naman maraming tanong ang umiikot po sa eligibility nito. Kaya ito yung pinakamalaking tanong. Sino ang eligible sa Midnight airdrop na ito? Ayon po kay Ginoong Hoskinson, ang mga ADA holders ay ang pangunahing makikinabang po sa Dust airdrop na ito. Tinawag niya itong Glacier Drop na isang proseso ng pamamahagi ng Dust token sa mga ADA stakeholders. Pero may catch. Para makuha ng buo ang mga tokens, kailangan pong mag-participate sa mining process sa Midnight blockchain. Dagdag pa rito, ang airdrop ay i-distribute mula sa mga validator pools o stake pool operators or SPO sa Cardano network. Kung ang ADA mo ay nasa centralized exchange tulad po ng Kraken, maaaring hindi ka agad maging eligible. Sinabi rin ng mga community figures tulad po ni Tobes na ang paggamit po ng ADA sa mga trusted validators ay maaring makapagpataas ng tsansa para makasama sa airdrop. Ayan. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng Midnight para kay Cardano? Bukod po sa teknolohiya, ang Midnight ay sumasalamin sa layunin po ni Cardano na gawing accessible at secure ang blockchain para sa lahat. Ang paggamit po ng SK Snark technology, SK Snark technology ay nagpapatunay ng kanilang commitment sa transparency at privacy. Ang project na ito ay maaaring magdala ng mas mataas na adoption para kay Cardano, lalo na kung ang Dust tokens ay magiging kapaki-pakinabang sa mga transactions. Hindi lamang nito pinapalakas ang ADA ecosystem, kundi nagbibigay din po ito ng dagdag na benepisyo sa mga ADA holders. Kaya naman, ang Midnight airdrop ay isang malaking bagay, hindi lang para sa mga crypto enthusiast, kundi pati na rin sa pangmatagalang paglago ni Cardano. Yan, ano ang epekto naman nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni Cardano? Yan, ang Midnight airdrop ay maaring maging isang pagkakataon upang palaguin ang ating crypto portfolio. Una, kung tayo po ay ADA holder, tiyaking nasa tamang pool ang ating stake upang tumaas ang ating eligibility. Pangalawa,
Mahalaga rin na manatiling updated sa mga announcements ni Ginoong Charles Hoskinson at syempre ang buong Cardano team para malaman ang mga susunod na hakbang. Sa long term, ang pagpasok po ng privacy-focused blockchain tulad ng Midnight ay maaring magbigay po ng mas maraming use cases para sa crypto, kung saan posibleng magdulot ng mas mataas na demand kay ADA at ang DAS tokens. Para sa mga baguhan, magandang pagkakataon po ito upang matutunan ang dynamics ng blockchain privacy at kung paano po ito nakakaapekto sa market. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang Midnight Airdrop ay isa na namang patunay ng patuloy na inobasyon or innovation sa Cardano ecosystem. Ang pagbibigay prioridad sa mga ADA holders ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa community nito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang airdrop ay hindi po garantiya na instant na kita, lalo na't may mga technical na proseso tulad po ng mining na kailangang gawin. Kung ikaw ay may ADA holdings, sulit na pagtuunan po ng pansin ang project na ito. Pero huwag pong kalimutang magsagawa ng masusing research at planuhin ang iyong investments. Ang mundo ng crypto ay laging may kaakibat na risk, ngunit sa tamang kaalaman, maaari po itong maging kapaki-pakinabang. Ayan. Ang excited ba kayong makita ang magiging epekto nito sa crypto market? Ayan, ito yung Midnight Airdrop ni Cardano. I-comment na lamang po ninyo ang inyong opinion sa ibaba. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.